On the good side naman, guys, for some of you may mga good news na maaaring dumating, especially sa trabaho, guys. Pero itong good news na to, parang pag-iisipan nyo pang mabuti. Parang hindi rin kayo handa dito sa good news na to, guys, na may kinalaman sa pera. So pwedeng pera, pwedeng trabaho, guys, whatever, pero may kinalaman sa kaperahan nito. So may good news na dadating sa inyo, guys, pero parang hindi kayo handa dito sa good news na to. So pag-iisipan nyo pa siyang mabuti. Pwedeng alok ito or offer or opportunity. Pero again, sabi ko nga, parang hindi pa kayo handa. So timbangin nyo munang mabuti, mga kapiksi, and wag kayong, at saka parang may sakripisyo ito, guys. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong March 1 to 15, mga kapixie, para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga paparating sa inyo or yung mga pwede nyong ma-experience, mga kapixie. So ilatag muna natin lahat, guys. So, these are all medyo negative, guys, no? Pero hindi naman ibig sabihin is mararanasan nyo lahat. Ito yung mga babalalang mga kapiksi. For some of you, guys, parang nagtsatsaga kayo, no? Natatrap kayo, nagtsatsaga kayo sa isang sitwasyon. And parang wala kayong choice na lumabas or kumawala dyan sa sitwasyon na yan. Mga kapiksi, for some reason. Kumbaga parang ngayon, wala kayong magawa kundi magtiis, no? Magtiis kasi wala kayong choice. So let's say for example sa trabaho, hindi mo gusto yung trabaho mo, hindi ka masaya, pero wala kang choice kasi pwedeng wala kang malipatan, o kaya naman baka may kontrata ka, hindi pa tapos yung kontrata mo, and o kaya naman parang hindi mo naman magawa mag-resign kasi maganda naman yung benefits or bayad, so tinitiis mo na lang. Pwede rin sa loob ng pamilya, pwede rin sa loob ng relationship, so whatever the case may be para sa inyo, pero yun nga, parang chinatsaga nyo na lang muna, mga kapiksi. So kung wala naman kayong choice for now, guys, kundi magtiis, habaan nyo na lang muna yung inyong pasensya, mga kapiksi, kasi kapag gumawa kayo ng further action ngayon, baka hindi rin maging favorable sa inyo yung sitwasyon. Pero kung hindi nyo na talaga kaya, guys, and may option naman kayo na makaalis or alam nyo yun, free yourself from that situation, do so. Basta kailangan nyo lang tibayan yung loob nyo, and kailangan nyo lang maniwala sa sarili nyo, mga kapiksi. For some of you naman, guys, maaring minamalas kayo or parang feeling nyo minamalas kayo, mga kapiksi. Pwede rin kasi na may gumagawa ng hindi maganda sa inyo. Somebody might be sending bad intentions towards sa inyo. Yung mga palipad hangin na tinatawag, mga kapiksi. So you have to protect yourself at all times, at all costs. So unang-una, magdasal kayo, guys. Humingi kayo ng protection. And kailangan marunong tayong makisama, mga kapiksi, no? Kasi meron talagang ibang tao na kahit wala man tayong ginagawa sa kanila na masama, hindi lang nila tayo gusto, sometimes gumagawa sila ng masasama sa atin dahil na rin siguro sa mga inggit, or minsan ganun no? Yung mga inggit, yung mga natatanggihan, ganyan. So kailangan marunong tayo makipagkapwa tao, mga kapiksi, para maiwasan natin yung mga ganitong klaseng gusot. And of course, palagi kayong magdasal, sabi ko nga, para humingi kayo ng protection palagi, guys, okay? And for some of you naman, mga kapiksi, no, parang meron kayong mga pinaghihinalaan sa paligid nyo. Pwedeng ito yung mga gumagawa ng hindi maganda sa inyo, o kaya naman meron kayong parang some kind of ill relationship with another person, na parang naghahanap kayo ng ebidensya. It's either kayo yung naghahanap ng ebidensya against them, or sila yung naghahanap ng ebidensya against you, mga kapiksi. So di ko alam kung para sa inyo gagamitin itong evidence na to, but definitely if you're looking for evidence, you will see it, kasi nahanap nyo di ba? Kaya nga sabi, seek and you shall find, mga kapiksi. Okay, so yan yung mga pwede nyo ma-experience, guys.
ngayong March 1 to 15. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga mensahe na yan. Tingnan natin yung ganap sa inyong Capricorn ngayong March 1 to 15. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado, mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung strongest energies para sa inyong Capricorn. Kayo ay na-represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Meron din ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you, maaring may water element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another water sign, mga kapiksi. So, mostly positive guys, no? Pero meron tayo nakita na negative guys. Ito yung mga pag-aaway nyo with another person. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo, mga kapiksi. Pwedeng sa ano to guys, sa workplace, ka-work nyo, katrabaho nyo, ganyan, na pwedeng it's either nabubuli kayo, mga kapiksi, sa trabaho nyo, or parang merong nagpapakita sa inyo ng hindi magandang asal, lalo na kung let's say for example, baka na parang may competition kasi, no, sa trabaho nyo, na parang mas magaling ka sa kanya or mas nagpa-perform ka sa kanya, and itong person na to parang naiinggit sa'yo dahil bida-bida ka. bida-bida ka, tapos siya bida-bida, mas gusto niya mas bida siya. So alam niyo yung mga ganun. And parang doon nagkakaroon ng nagsisimula yung mga iringan nyo, mga kapiksi. So again, sabi ko nga sa inyo guys, kailangan nyo makiusap or makisama ng maayos sa mga katrabaho nyo. Remember guys, araw-araw kayong pumapasok, no? So make sure na makisama ng mabuti para hindi kayo masumpa or hindi kayo mapaliparan ng hangin, mga kapiksi. On the good side naman guys, for some of you may mga good news na maaaring dumating, especially sa trabaho guys. Pero itong good news na to, parang pag-iisipan nyo pang mabuti, parang hindi rin kayo handa dito sa good news na to guys, na may kinalaman sa pera. So pwedeng pera, pwedeng trabaho, guys, whatever, pero may kinalaman sa kaperahan nito. So may good news na dadating sa inyo guys, pero parang hindi kayo handa dito sa good news na to. So pag-iisipan nyo pa siyang mabuti. Pwedeng alok ito or offer or opportunity, pero again, sabi ko nga, parang hindi pa kayo handa. So timbangin nyo munang mabuti, mga kapiksi, and wag kayong, at saka parang may sakripisyo ito guys. Ibig sabihin, may good news nga na paparating sa inyo, pero meron kayong kailangan i-sacrifice para mapasa inyo yung opportunity na yon. So let's say for example, opportunity na makapagtrabaho abroad, pero ang sakripisyo nun is you have to leave your family, di ba? Kailangan mong iwanan yung mga pamilya mo, which is parang ikaw hindi ka ready. So yung mga ganong klaseng scenario, depende sa sitwasyon nyo guys, okay? Pero meron kayong kailangan isakripisyo dito guys, kaya make sure na bago kayo magdesisyon, handa kayo na isakripisyo kung ano man yung kailangan yung sacrifices. And for some of you guys, may mga tulong, may mga unexpected na tulong, no, na dadating sa iyo. Excuse me, sorry. Parang may mga unexpected na tulong na dadating sa inyo na hindi nyo inaasahan. Tsaka itong tulong na to guys, parang dati nyo na itong hiningi, pero parang hindi siya nabigay sa inyo dati ni universe, pero ngayon parang binabalik siya sa inyo ni universe, itong mga opportunity na to. So parang hindi mo na ina-expect to
mga kapiksi. But then again, sabi ko nga sa inyo, yung movement kay universe, minsan dumadating siya when you least expect it kasi wala na siyang masyadong resistance, okay? So, antayin nyo lang guys, yung mga hinihiling nyo talagang dadating yan, mga kapiksi. So, what else guys? Tingnan pa natin. Ito naman guys sa relationship, meron tayong presence dito ng fire sign, air sign, Aquarius, Gemini, Libra, at saka earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, pwedeng LDR kayo ng iyong partner or specific person and nagkakaroon kayo ng issue sa relationship nyo. Itong issue na to guys, baka parang third party issue sa relationship. Pwedeng third party na kabit o kaya pwedeng third party na trabaho, mga kapiksi. So it's either kung ano dun yung nagiging third party sa relationship nyo, but it's bringing you, parang napapaisip kayo guys dito sa relasyon na to kasi parang medyo malala or malalim yung mga pinag-uugatan ng away nyo ng inyong person. So pagdating naman sa ganito guys, kailangan nyo talagang mag-usap para magkaintindihan kayo, especially LDR, kasi pag LDR guys, communication lang talaga yung susi para maging harmonious yung relationship nyo. Hindi kayo magkikita, di ba? Walang physical affection, so communication na lang. Kaya dapat pag-ingatan nyo mabuti yung communication nyo to make the relationship work. And if ever na naka-resonate kayo guys sa mga third party issues, meron tayong subliminal for third party, paano mawala ang kabit, pampawala ng kabit, pampawala ng balakid para ikaw ang piliin, at saka pampaloyal. So yung mga subliminals na yun guys, yun yung the best sa mga third party issues. So if ever naka-resonate kayo, pwede nyo pakinggan yan, mga kapiksi. Alright? So bunot pa tayo ng isang card guys para sa inyong additional na message. Ito, inner peace. Wow. So i-mind nyo na to guys. Mind inner peace, mind kapayapaan. So for some of you, maaari kayong magkaroon ng kapayapaan ng pag-iisip, mga kapiksi. Kumbaga parang mas mapayapa, mas tahimik yung energy nyo ngayong March 1 to 15. Wala kayong masyadong problemahin, wala kayong masyadong iniisip. Yung mga negative na nangyayari dito, kung nangyayari sa inyo, wag nyo masyadong isipin. Kung hindi naman nangyayari, wag nyo nang isipin para hindi na mangyari, mga kapiksi. And focus on your love, focus on yourself, focus on loving yourself, and focus on the things that you love to do, yung mga nagpapaligaya sa inyo para talagang payapa lang kayo, guys. Okay? Alright. So, yan yung mga messages para sa inyo ngayong March 1 to 15, Capricorn. Comment down below. Ito kasi mind nyo na to, mga unexpected na good news na to para sa inyong kaperahan, guys. Yan yung mga nakita nating positive energies for you, Capricorn. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.